Binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan sa paghubog sa pagkatao ng isang individual. Kaugnay pa rin yan ang ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan na kinasangkutan ng mga kabataan. May report si Audrey Villena ng PTV Cordillera. Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa silid-aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera na ilista ng Department of Education CAR ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022 to 2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023 to 2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024 to 2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025 to 2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante. Is the relationship or the family dynamics. Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination. Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. Gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isa ring batang biktima. Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminally liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability. Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability. Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen. Audrey Villena, para sa Bayan.